Good day guys! Ngayong araw na ito ay muli akong maglalakbay patungo sa General Lacar, Quezon, Masanga Elementary School upang makaisa sa layunin ng mga lokal na tumulong sa mga batang katutubo na mag-aaral ng elementarya ngayon taong ito. Mamimigay ng school supply ang grupo na binuo ni Sister Giselle Joy Alimpuyo Solosa Calusin sa pamumuno ni Konsehal Hero. Nagambaga ng mga grupo para makalikom ng sapat na halaga para makabili ng mga pangangailangan ng mga batang estudyante. Masaya akong makita silang may ngiti at tuwa sa kanilang mga labi dahil sa kanilang mga libreng kagamitan. Marahil ay hindi sapat ang tulong na aming ibinahagi, ngunit ang aming dalangin na balang araw ay makatapos sila ng pag-aaral hanggang sa kolehiyo at magkaroon ng magandang kinabukasan ang lahat ng mga mag-aaral na nangangarap na magumanda ang kanilang pamumuhay balang araw, at bahala ng may kapal na gumabay sa kanila para abutin ang kanilang mga pangarap sa buhay. At ngayon ay binabagtas ko ang kahabaan ng Marilaki Highway in Panta, Quezon na madalas kong madaanan kapag ako ay patungo sa Masanga Beach Resort. At habang nagra-ride ako ay may nadaanan akong mga riders na nakaupo sa gilid ng highway. Tila para silang nasemplang, at nang aking balikan ay ito na nga ang aking nakita. Isang babaeng nakaupo at hindi na makatayo kasi sobrang sakit daw ng kanyang tuhod. Wala naman siyang gasgas o ano pa mang malubhang pinsala. Sa nakita ko mukha namang okay siya. Ate, pagka may nadaanan akong malapit na tawag akong rescue. Opo. Sa aling sige. Pagka dito malapit na barangay, maghanap ako. Okay po, sir. Thank Tapos papaanoin ko na lang dito. Sige po. po kasi namin alam kung kung saan na kami. Yung panta na ito. Hospital to eh. Yung panta na ito. Yung panta na. Hanap na lang ako dito ng malapit na barangay tapos para mapuntahan yung si Okay po, sir. Thank you po, sir. Ingat kayo. Tabi na lang kayo ng baka kasi magot kayo. Binala kong maghanap ng rescue shelter pero wala na akong nahanap at ako'y nagpatuloy na sa aking paglalakbay. At eksakto, pagdaan ko dito sa San Martilino, may ilog akong madalas na madaanan. Sobrang linaw ng agos ng tubig. At naghanap ako ng mga lokal na pwedeng mapagtanungan kung pwede ba akong maligo. At ang sagot nila ay pwede naman daw. Kaya ito, ako ay naligo ng dalian at sobrang sarap talaga. Napakalamig ng tubig na dumadaloy mula sa ilog. Let's go! At habang nag-enjoy ako paliligong mag-isa, ay may isang batang nais makisabay sa akin paliligo. Siya si Ariel, isa siyang lokal dito. 9 na taong gulang at dito ko siya nakilala. Nagkwentuhan kami, tinanong ko siya ng mga bagay-bagay at nag-enjoy kaming dalawa sa pagsisid at paliligo at paglangoy. Naalala ko may baon nga pala akong tinapay at tubig. Agad kong kinuha at sabay namin kinain ang aking baon at ayun, nagpatuloy kami sa kwentuhan habang kumakain kami. At maya-maya lang ay nagpaalam na ako para umalis at magtungo sa aking destinasyon. At ngayong oras na ito ay nakadating na ako dito sa aming lokasyon na kung saan ay dito kami magkikita-kita ng aking mga kasama sa Masanga Beach Resort. At habang pababa ako, hindi ko na namalayan na nahulog na pala ang aking drone kasama lahat ng mga accessories at bag niya. Sa likod ko kasi tinali at sa sobrang puyat at pagod ko, hindi ko na namalayan. Pagtigil ko sa resort, doon ko napansin na wala na pala ang package drone ko. Agad na akong nawindang at nataranta. Sobrang nakakaparaning. Ang pagod at puyat ko ay hindi ko na naalintana. Maging ang gutom ko. Kasi medyo nabahala ako. Paano na? Saan ko hahanapin? Pero nilakasan ko ang loob ko. Naniwala akong walang masamang tao dito sa General Lacar, Quezon. At yun ang isang himala ni Lord. Yung nakasalubong ko ng mga tiga Infanta at Real Quezon na magkaabarkada.
nagkataong nandito sa Masanga para magbigay ng libreng gupit sa mga lokal. Isa sa kanila ang nakapulot sa aking drone. Nakasalubong ko sa daan habang pabulusok ako. Malubak kasi ang daan at aalog-alog talaga kaya siguro mas lalong lumuwag ang tali ng drone ko. Hinabol ako pero nagkasalisi kami. Ni isang hibla wala silang naging intensyon sa drone ko kundi maibalik sa akin ng kagamitan ko. Kaya sobrang maraming salamat sa inyo. Si Lord na ang bahalang magbalik ng kabutihan nyo. Lalo na sa nakadampot. God bless all. Saludo mga Tigerial Quezon at Infanta Quezon. Yo! At pagbalik ko sa resort, ay kumain na muna kami ng pananghalian bago kami magtungo sa paaralan ng mga batang katutubo at ng mga lokal na kabataan dito sa Masanga para ipamahagi ang mga school supplies na pinamili ng mga tigapamahala ng programa. At tara, ating tikman ang mga pagkaing inihanda nila para sa atin. Wow, yummy! Lobster na unang beses kong matitikman. May adobong pusit, sinabawan na tuna at pagkasarap-sarap na inihaw at may bonus pang kilawin. Grabe, napadami ako ng nakain na lobster at sobrang nag-enjoy ako. Nakakawala ng pagod ang masarap na pagsasalo-salo naming lahat. At yung mga kasama ko baka sa kanilang mga muka na talagang nag-enjoy din sila kahit sobrang malalayo din ang kanilang mga pinanggalingan. Hindi ko sila mga kilala pero okay naman ang approach nila sa akin. Ang totoo niyan, ay sabit lang talaga ako sa programang ito. Dahil nga naging close na kami ng mga namamahala ng resort, kaya naimbitahan nila akong sumama dito. Yung mga kasama ko, lahat sila ay mga magkakakilala. Ako lang din ang nakamotor na nagpunta patungo dito. At sila naman ay mga naka 4-wheels drive. At yun nga, at pagkatapos namin kumain lahat, ay nagtungo na kami sa paaralan ng mga katutubo. Malapit lang din sa resort, halos 1 kilometro lang din ang pagitan ng magkabilang lugar. Tara at ating silipin kung paano namin ipinamahagi ang aming munting tulong para sa mga bata. Yo guys, at andito na nga kami sa Masanga at katatapos lang namin kumain. At kanina medyo nawala na naman ako sa ulirat dahil yung drone ko nahulog sa aking motor. Nakalagay sa likuran ay kumalas yung tali. Kaya sobra akong nag-hysterical. Buti na lang nakuha ng mga tiga-impanta. Salamat sa inyo. Tiga-impanta, shout out. Ang babait nyo, thank you. Salamat sa inyong mga kabutihan. Happiness starts with you, carrying like melodies do. Didn't hand me a brand new world, just show my what's beautiful. Not someone to hold you, just one deep step. I find myself. Sino po yung dapat natin palakpakan sa araw po ito? Palakpak mo natin sa Anong grade mo na? Mag-aaral na mabuti ha. Yan. Ikaw din ha. Grade 1. Ikaw. Mag-aaral na mabuti ha. Very good. Thank you brother. Sir, shout out to Icelander. Yan guys, umalis na ako sa school at tapos na yung program. Bali yung mga school supply mga teacher na lang magbibigay. Pinabalik na kami sa campsite para makapahinga kami. Pero yung mga nakasama ko, mga naroon na, nagpaiwan ako, kumuha muna ako ng mga kaunting clip. Yan. Dito yung school nila. Malapit lang sila sa beach. Walking distance. Yun. Doon ako naigarahe ng motor. Ito nga pala yung certificate na bigay sa amin. Bilang atibayan na nakiisa kami sa programa nila. Ito. Yan. Ayos. Mabait ang mga tao dito. Sarap manirahan dito. Tahimik. Aba. Hello po. Balik na ako ng campsite guys. Yo guys, eto pabalik na kami ng campsite. Ang gagawin ko pagbalik ko doon maliligo ako para makapag-prepare na ako ng tutulugan ko.
Hindi ako nagdala ng full setup ng aking tent. Wala akong canopy, pero mabigat pa rin yung bag ko kasi naglagay ako ng maraming tubig kaya laswag din ako. Ayan, ang sarap ng hangin, makulimlim dito. Feeling ko gusto kong mag-campsite dun sa tabi ng ilog eh. Tingnan ko kung papayagan tayo ni Konsehal. Yun. Talagang napamahal na yata talaga ako sa General na R kasi talagang lagi akong dito dinadala. Sarap dito. Yan, sila magtatayo na ng tent yung mga kasamahan ko. Malulupit ang mga tent nilang gamit. Mga heavy equipment kasi mga naka 4x4 sila. Yan, dito na ako sa campsite. Hanap ako ng spot ko. Alam ko kung saan ako pwesto. Doon sa sulok. Para sa ulo ko. Yan, touchdown. At pagbalik ko sa resort, agad ako nagpunta sa napili kong spot para maglatag ng tent. Hindi pa ako nakakarating dito, alam ko na kung saan ako pwesto. Matagal ko nang nakikita ang lugar na ito, kaya dito na ako nagtungo nang walang pag-aatubili dito sa may likod ng mag-asawang bato. Na kung saan, ayon sa kwento, ay ito ay pinagkutaan ng mga dating sundalong Hapon. Maganda dito ang spot, solo ko lang ang kapaligiran. May mga puno na nakalilim sa akin. Madami din ko yung kahoy na magagamit ko para magpaapoy sa pagsapit ng dilim. At ito, agaran kong naiset up ang aking tent para makapagpahinga na rin. Nag-ipon na rin ako ng mga kahoy na para mamayang gabi, gagawa ako ng isang malaking bonfire para mataboy ang mga insekto at kung may mga ahas man at kung ano pa mang nilalang ay hindi sila makakalapit sa akin. Dahil naniniwala ako na ang apoy ay isa sa pinakamabisang sandata sa tuwing ang gabi ay may nakabibinging katahimikan. At ngayong oras na ito ay katatapos ko lang maligo at nakalibreng buko pa tayo na bigay sa atin ng Masanga Beach Resort. Hindi na nga din ako pinagluto kasi doon na nga daw ako magkapunan, sabi ng aking sister na si Giselle Joy at Riden na kanyang asawa at Mama Paula ang kanyang biyanan na asawa ni Konsehal Benji. Nagkayayaan kami ni Riden na mag-chill ng konti hanggang sa sumali na din si Mama Paula. At yun, nagtagay na kami at nagkainuman. Naging masaya ang aming banding habang naikinig ng video sa mga kasama naming may mga dalang speaker. Ang daming naging topic, may kalokohan, mga kababalaghan, sa mga ginto at sa mga karanasan ng kalamidad at mga pagsubok sa buhay. Marami akong natututunan sa bawat paikisalamuha sa iba't ibang mga tao. Natutuwa ako dahil marami akong naikilalang tao sa iba't ibang lugar. Kaya hindi ako nababahalang maglakbay kahit mag-isa. Dahil ang may mabuting pakikisama sa kapwa at pakikitungo ay hindi dapat mabahala kahit saan ka man mapadpad. Pero syempre, kailangan mo ding maging alisto sa bawat antas ng mga tao. Dahil sa hirap ng buhay, ngayong halos ang iba ay sa patalim na at gatilyo umaasa. Kaya ito ang aking payo, bago kayo umalis ng bahay, pamalagihin nating magdasal ng mataimtim at manalig at magtiwala sa Diyos upang ang landas natin ay laging maligtas. Diba? Hi guys, magandang gabi. Kawan-on-one ko si tita. Malakas pang uwi ng patay ako dito. Hi, hello, shout out Masanga Beach Resort. Masanga Beach Resort, hello! Puntahan nyo. Sa si Redanan, naligo. Sa si Joy, ano yun? Joy yung pangalan? Joy. Yes sir, Joy and Joy. Router ako, hindi ako si router ang pangalan ko. Router. Ang tawag sa akin ay Kiel. Pero okay na, Kiel ako rito. Kayo na ang tawag nyo sa akin. Tawag namin dito sa Kuya. Para may pangalan ako rito, Kiel. And si Konsehal nga pala. Si Konsehal Benji. And sila yung may-ari ng resort. Katiwaldas lang. Katiwaldas lang pala sila. Katiwala lang pala sila. Ayun. Ako ilang beses na ako nagpupunta rito kaya feeling ko kapamilya na ako. Mag-iinom muna kami. Diyan na kayo. Malayo ka sa... Pakipak yan, Kuya Router. Kupa pa. Ano? Pakipak.
Kaya sabi ko, kaya hanggang ngayon, pag yun si nanay, pag nare-remind niya, sure may trauma pa si nanay hanggang ngayon. Guys, Matanda na si nanay. oh, yun, lobster. Kaya pakwento mo kay nanay, kumpleto pa niya yung kakwento. Sarap. Buti na lang ang abo ng tatay ko na hindi si Bagaching, yung Sarap. mayor ng Maynila dati. At nung sumapit ng alas 12 ng gabi, ay napagpasya na namin ni Reden na tapusin na ang inuman. Dahil malalim na din ang gabi at halos nakalimang bote ng grande na Red Doors kami. Kaya malagihay na ang aming amats. Si mama naman ay mukhang palaban pa hanggang umaga. Ang kaso ay kailangan ko na ding magpahinga kasi gusto kong makauwi ng maaga kinabukasan. At pagbalik ko sa tent, ay naisipan kong paliabin ang aking bonfire bago ako matulog at saka ako nagpalipad ng drone sa kalagitnaan ng gabi. At pagsapit ng umaga, ay agaran na ako nagligpit ng aking tent para hindi maubos ang aking oras at maaga ako makauwi sa aming bayan. Guys, bagong spot nga pala itong napagtayuan ko ng tent, pero dito pa rin yun sa Masanga Beach. Panalo dito. Ang ganda ng lugar, oh. Daming mga puno. Yan. Oh ha. At ayon sa kwento nila, may tunnel daw dito na ginawa ng mga Hapon. At meron pa nga daw ditong sulat na nakaukit sa bato, nagawa ng mga Hapon. Tuturo na sana sa akin ni mama. Problema ba daw ma-vlog ko sumikat yung kanilang syempre nag-iingat sila, pero ganun talaga kasi madami na daw nagpunta rito mga treasure hunting kasi nga yun nga nababaltaan nila na maraming binaon dito kasi nung unang salta nila dito ang dami nilang nakuha ng mga agamitan ng mga Hapon. Yan kasi itong lugar na ito doon pagka ang ka malapit na tayo sa sa Japan. Sa taas lang nito Japan na yun. Siguro noong mga panahon ng Hapon, panahon ng digmaan dito sila nagkubli. Kaya marami silang naiwan na gamit. Na si brother. Nag-over ka ba? Okay lang, kaya na tayo. Sige, liligpitin ko lang ito. Kain Ito mo na na. yung, kaya na muna ron, ito na. Sige. Ito yung ulo, yung sinigang na ulo ng Tara, sunod na ako. Yan, kakain muna kami. Ay, yung kwento ko, susunod na lang. Libre na ako sa pagkain dito, kaya di na ako nagluto. Kasi, tinuring na lang ako kapamilya. Yo. Wow, sarap. Guys. At yun nga, naudlot ang ating kwento dahil tinawag na ako ni Reden para kumain ng umagahan at timing. Ang sarap ng ulam na kanilang niluto. Pinangat na ulo ng tuna. Sobrang sarap ng sabaw at ng laman. Tamang-tama sa hangover kung sumisipa. Napakasarap kumain. Ang init ng sabaw. Talagang pinagpapawisan ako sa tuwing hihigop ako ng malinamnam na sabaw. At may natira pang lobster na malapad ang ulo. Napakasarap. Manamis-namis ang laman. Sinulit ko minsan lang makakain ng ganitong uri ng pagkain. At libre pa. Ang sarap-sarap. Kakaibang karanasan na naman sa ating buhay ang mga ganitong eksena. Salamat sa inyo at welcome na welcome ako dito. Saludo. At pagkatapos kong kumain ay nagtungo naman ako sa isang ilog na kaisarap ding liguan. Presko ang tubig at solong-solo ko ang lugar. Sinulit ko ang bawat sandali dahil alam kong matatagalan na naman ako bago ako makabalik dito. At may naikwento sila sa akin na isang malaking waterfalls na ang sarap din liguan at yun naman ang babalikan ko dito. Sabi nila may trekking na 2 oras bago makadating dun. Excited na akong mapuntahan yun. Sana bago magtagulan ay makarating na ako dun. Bale ang tag-ulan kasi dito
dito ay kung minsan katapusan ng Agosto hanggang Setyembre. Mahaba ang tag-araw dito. Pero kapag sumapit na ang tag-ulan, sobrang lakas daw ng mga bagyo dito at talagang wash out. Ayan guys, solo ko itong ilog. Walang naliligaw, walang naglalaba. Maya ako na din ako. Yeah. Thank you Masanga Beach. Yan, sulit. Kahapon, masaya mga bata kasi sa natanggap nilang mga school supply para sa kanilang darating na pasukan bukas. Nawa ay mag-aral kayo mabuti at malayo ang inyong marating balang araw. Yan. Yun no. Yung daan patas na yun. Yan. Yan. Diyan binabagtas yung papunta ng ano, Dingalan, Aurora. Kaso hindi pa ayos yung mga daan. Parang pool. Kasi biglang parang hukay itong ano, itong gitnang ito. Lusong siyang ganun. At ito guys, tapos na akong maligo. Medyo nagmasid-masid pa ako dito sa kapaligiran ng daming spot na pwedeng pagtambayan. Nakakamangha talaga ang lugar, sobrang laki ng kagubatan at ng karagatan. Masarap talaga dito, promise, lalo na pag ang puso mo ay makakalikasan. At yun, dito ko natatapusin ang aking moto camping adventure vlog outreach program. Yo, okay guys, hanggang dito na lang ang ating vlog at sana pakisuportahan nyo ang aking channel at ang aking Facebook page, RTR TV, at palagi ako nandito sa mga sanga. Akala ko lilipat na ako ng location pero meron pa pala. Abangan nyo ang pagpunta ko sa iba't ibang lugar dito sa Masanga Beach, General Nakar. Yan, surprise!